So ito na po yung ngayon ko na sa mga 5,000 din road. Ayan, 100 din po nakaban sa po niya, mas mataas nga na. Ay pwede naman po, yun po kayo para masamahan po na. So ayan po mga ma'am, sir, mga boss, at welcome again sa ating vlog. So for today's episode po natin, andito po tayo ulit. Dito pa rin po sa bayan po ng Moncada, Tarlac. At may papakita po kaming property po dito na agricultural lot na rice field po siya. So panoorin nyo po itong video na to, tapusin nyo po yung video po na ito. So ito na po yung property mga ma'am, mga sir. At ito nga po ay agricultural lot, 1 hectare po ito. Kabilaan po siya, nahati po ng farm to market road. So ito po yung ibang portion, siguro estimate ko na sa mga 5,000 dito. At ganoon din po dito sa kabila. So ang sinabi po sa aming area nito ay 1 hectare daw po, 1 hectare more or less. At doon daw po sa tabi po ng provincial road, nasa, may mga 4 meters daw po yata na right of way doon na sinabi po nung seller. So ang source po namin dito, sila kuya at saka si ate, sila po yung naglapit po sa amin sa property ito, yung kasama po ni Boss Jason. So itong daan na ito, itong farm to market road na ito, mga ilang metro lang din po ang layo po niya doon sa provincial road. Ayan, tapos sa ano po, sa town proper siguro mga 5 minutes driving lang po siya. Sa T-Plex siguro mga 10 minutes driving sa T-Plex po. At sa Maynila po mga 2 oras po. Sa Baguio siguro mga 1 oras kalahati po. Ayan, so ito nga po ay umaani daw po ito ng mga nasa mga 100 din po nakaban. At dahil ito nga po ay agricultural at rice field po, ang source of water po dito deep well, wala nga lang pong nawasa. At yung power line po ay doon po tayo kukuha, doon sa provincial road, dahil ito pong katabing bahay ay may kuryente na, doon po sila kumuha. At may mga bahay-bahay na rin po dyan sa part na yan. At ang sabi po ng source po namin dyan sa part daw po na yan ay sinisemento na daw po. So sinisemento po, papunta na po doon sa provincial road. So masisemento na po ito. At sa ngayon po ay rough road pa lang po siya. At pwede naman pong pumasok kahit kotse po dito. Pero ang advice na lang po namin yung may yung mataas po yung kanyang pang ilalim. At ano po, bato-bato kasi na rough road po. Pero mga ilang metro lang po yung rough road po niya. The rest na po ay ano na po siya, sementado na po. So hindi ko lang po kung ang sabi po sa amin ng source po namin hanggang dito daw po. Pero yun nga po ang sabi po namin, kailangan natin ipa-resurvey po ito para makuha natin yung exact boundary ng property. So ang frontage po ng property na ito, kabilaan siguro na sa mga 50 meters more or less po. And po, maluwang din po yung entrada po niya, mas mataas nga lang po yung kalsada, kaya gagawa po tayo ng ramp paakyat po doon sa kalsada. So dito sa harap po niya mayroong konting fish pond po dito na pwede kayo naman po maglagay ng isda. Ayan, so simula doon sa may kambing. Ayan, sa may kambing na yan, ayan, kambing po na yan, tapos guna na po siya dyan sa may kawayan. So nasa mga 50 meters po more or less yung kanyang entrada. At maganda rin po itong gawing residential dahil ito nga pong katabi po niya ay may bahay na po. Ayan, so pwedeng gawing residential po yan. At yung presyo po ng property po na ito ay 2 million po. Sa 2 million daw po, sagot po na sa yung capital gain tax at porsyento ng ahente. Yung survey po, pag-usapan na lang, or pwede naman po yung buyer kung gusto niya sagutin po, kasi 15,000 lang po ang survey po na ito, lalo 1 hektarya lang po siya. At yung transfer of title, sagot po ni buyer. Pero kung ipapalakad nyo po sa amin, pwede naman po. At babayaran nga lang po natin yung kanyang professional fee ng aming tagalakad. Ganoon din po yung deed of sale ay sagot po ng buyer. So ang sasagutin po ng seller, capital gain tax, which is 7.5% kasama yung documentary stamp na po doon. Ganoon din yung 5% po ng agent po.
Si buyer naman po sasagutin nga yung transfer of title, maliit lang naman po yun. Ano pa, maliit lang naman po yun. Tapos yung deed of sale, maliit lang naman po yun, dahil yung aming ang aming tawag dito, yung aming attorney naman po ay mura naman po maningil. May discount na, bibigyan naman po siya ng discount. Ayan. So hanggang dun po sa may baka, ayan, meron daw pong konting right of way po dun, mga 4 meters daw yata yung layo niya dun sa provincial road. Siguro na sa mga 4 meters din daw po yung kanyang lapad. Ayan. So may mga dumadaan po mga sasakyan. Ayan po, may kabahay na rin po dyan sa part na yan. At may mga kahoy na rin po dito, mga kahoy po na nakatanim o tumubo. Ayan po. So panoorin nyo kanyang drone video po para makita nyo po yung ano po sa taas ng property, yung view sa taas ng property. At ano pa, kung sakaling gusto nyo punta itong property na ito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. At kung gusto nyo kausapin yung seller, kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, yung mismong seller na lang po yung kakausapin po natin. Naka-flash lang po sa screen yung aking number, ganun din yung aking messenger po sa Facebook, pwede nyo ako message po doon. Ayan, at sa Viber, sa WhatsApp, pwede nyo ako message po doon. So kung may ibang katanungan po kayo, tawag lang po sa akin para masagot ko po yung mga katanungan nyo. At kung gusto nyo schedule yung viewing po ng property na ito, tawag lang po kayo sa akin para may schedule po natin na maayos. Ang meet up place kung sakasakali po, Moncada Town proper po, Moncada Tarlac Town proper po ang ating meet up place o opo, para sa viewing. At ano pa, mag-exit po kayo kung sakaling galing po kayo ng Maynila, Baguio. Ang pinaka the best po na exit is Anao, T-Plex exit po. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.